Nag-transmigrate ako bilang si Sun Wukong. Atay na. System. Buksan ang newbie gift pack. Newbie gift pack, binuksan na. Binabati kita, host, nakuha mo ang Meng Bichenji. Peking patay na 9-turn golden peel, isa. Ayos din yan. Mission 1, gumawa ng gulo sa Lingshan. Gantimpala, isang patak ng Pangus Blood Essence. Mission 2. Magkunwari kang patay sa loob ng isang araw. Gantimpala, isang main turn golden peel. Mission 3, insultuhin si Rulay. Gantimpala, Chaos Bell. Ang bangkay ng unggoy ay normal. Hindi na kailangan manatili rito ang Golden Circlet. Kumusta ang 4 na disipulo ni Tang Xuanzang? Lahat ay normal. Malamang ilusyon lang. Nagulat ako. Nakumpleto na ang gawain 2. Gantimpala ng siyam na pag-ikot na ginintuang elixir na pinamultiple ng isa. Ito ang tunay na mabuting gamot. Kulang pa ng kaunti. Maaari na akong pumasok sa antas ng dakilang immortal ng Luotian. Gawain 1, pagtakas mula sa bundokling. Gantimpala sa tensang 36 na pagbabago. Gawain 2, patuloy na magganggap Gawain 2, magpatuloy sa magkukunwaring patay gantimpala. Gantimpala. 72 pagbabago sa lupa gantimpala sa 72 pagbabago ng Diyos ng lupa. Mission 3, magpanggap na patay sa Lingshan ng isang araw. Reward, isang peking katawan. Mission 3, kumpleto na reward, isang peking katawan. Pwede na magplano para makatakas sa Lingshan. Shishidi, napansin mo ba? Mula nang patayin ang six-eared makake. Parang iba na si Dashichong, iba na ang ugali niya. Anong iba? Hindi ko maipaliwanag. Baji, anong pinag-usapan ninyo ni Shishidi? Wala naman. Nagkukwentuhan lang. Baji, Huwag kang magpahuli. huwag kang magpahuli. Bilisan natin ang lakad. Kailangan nating makahanap na matutuluyan bago magdilim. Saichpo, Guro. Kahit pwede magganggap na patay, hindi natin alam kung ano ang gagawin ni Rulay sa bangkay ni Sun Wukong. Tiyangang 36 transformations. Iliin ang mission 3. Sa oras na ito, nasa paguturo si Rulay ng Dharma sa 3,000 badha. Ito ang pinakamagandang oras para makatakas sa Lingshan. Tahimik ang bulwagan. Shizun, may problema po ba? Six-eared macaque. Shizun, ano na ang nangyari sa bangkay ni Liu Ermihao? Ang bangkay ni Liu ay gaya ng dati. Suriing mabuti ang buong Lingshan. Tingnan kung mayroong sinumang gumagawa ng masama. Masusunod ang utos. Shizun, baka mayroong sinuman na may masamang balak sa paglalakbay. Hindi maaring sirain ang paglalakbay. Sinuman ang gustong sumira nito ay kalaban ng Lingshan. Ang sarap ng kalayaan. Grab. Ang Tiangang 36 transformations ay mas malakas pa kaysa sa Disha 72 transformations. Dashichong, mula na matuto ka ng Disha 72 transformations sa Tsiyu Sansing Cave, sa loob ng maraming taon, hindi umunlad ang iyong cultivation. Sayang na sayang ang ganoong galing na talento. Ang bilis naman nito. Dahil din siguro sa system. Saan na tayo pupunta ngayon? Dinghei Shenzhen. Piliin ang task 3. Unahin ang South Xia at West Xia para kunin ang Jingubang. Tapos makikipagkita ko sa unggoy na yon. Pagkatapos ng sinaunang labanan, pinili ng ilang malalaking puwersa na magtago. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga katubigan sa buong mundo ay pinangingibabawan pa rin ng isang angkan. Ang mga lihim na agos sa ilalim ng tubig ay hindi kailanman magiging kasing kahimik ng tila. Pagbati, Commander.
Kolektahin. Kolektahin pa ng kaunti. Metal na baras. Hindi ba nagsimula na ang paglalakbay? Bakit may nagnanakaw ng Jingubang? Dragon King, bakit tayo nahimatay? Nasaan ang Jingubang? Ano ang nangyari kanina? Mga kawal, hanapin ang buong West Sea. Hanapin ang magnanakaw ng Jingubang. Bakit may nagnanakaw pa rin ng Haoshan Lingbao? Walang kwenta. Ninakaw din ang akin. Ngayon, wala na tayong Jingubang sa ating mga kamay. Baka may gustong kolektahin ang 4 na Jingubang. Simulan ang pag-iisa ng Dinghai Shenshen. May posibilidad iyan. Pero sino kaya? Tanungin ang West Sea Dragon Palace. Ano ang nangyari sa South Sea? Pusa, ninakaw ang Jingubang sa South Sea. AMM? Siguro isang maliit na yawang na may karaniwang lakas. Noong nakaraan, si Sun Wukong at Liu Mihaw, pareho ang lakas namin. Pero pagkatapos kong magsanay ng tiyangang 36 transformations, at umabot sa 2 Jinxian, Amy, hindi na siya kalaban para sa akin. Amitabha. Bodhisattva. Pagbeti, Bodhisattva. AMM. May problema si Wukong sa ibang lugar. Kaya ako inaparito para hiramin ang iyong Jingubang. Anong nangyari? Hindi mo na kailangang malaman. Wukong, ibigay mo na ang Jingubang sa Bodhisattva. Seg. Sanzang, sa paglalakbay mo sa Shito Ridge, anong natutunan mo? Bodhisattva, kailan mo ibabalik ang Jingubang ko? Pagkatapos ng 3 araw. Beji, hindi mo ba napansin na kakaiba ang Bodhisattva na yan? Amy, kung ikaw nga hindi mo makita, paano ko pa makikita? Hayaan na, hindi ako aasa sa'yo. Magpatuloy na tayo sa paglalakbay. Ngayon, nasa akin na ang 4 na Jingubang. Ang kakayahang ito ay pambihira. Piliin ang unang ruta. Bumalik sa Huagoshan. May panganib. Anong pag-attack ng kalaban? Ito ang ating mahal na hari. Mahal na hari, sa wakas ay nakabalik ka na. Mga anak ko, tumayo na kayong lahat. Kumalma na kayong lahat. Ang paggawa nito ng mahal na hari, tiyak na may dahilan. Mahal na hari, anong nangyayari? Amy, hindi siya si Tong Biyuanhao, kundi isang tao mula sa Lingshan. Qian Bianpierre. Opo, mahal na hari. Mahal na hari, akialiw muna ang mga unggoy, tapos lumabas ka kasama ko. Mahal na hari, huwag ka nang malungkot. Ang mga panahong iyon ang pinakamagandang alaala natin. Nagagalit ba kayo sa akin? Paano naman kami magagalit sa mahal na hari? Mahal na hari, bakit hindi ka na lang manatili dito? Manatili sa Huagoshan. Sa Huagoshan, ikaw ang aming hari. Bakit ka magiging alipin ng mga Budista? AMM. Simula ngayon, mananatili ako sa Huagoshan. Mahal na hari, talagang mananatili ka. Hindi ka na maglalakbay. Maligayang pagbabalik, mahal na hari. Ang ibang bahagi ng Huagoshan. Bakit wala akong makitang mga unggoy?
Hari, hindi mo po alam. Dati, may isang grupo ng mga dayuhan na nagkagusto sa Huagoshan. Pinapaalis kami dahil hindi kami pumayag. Palagi silang nagpapadala ng mga tauhan para saktan kami. Ilang araw pa lang ang nakalipas, may dumating na grupo ng mga yawang at pinatay ang ilang unggoy. Kaya kaming 5, pinigilan namin silang lumabas. Mas ligtas sila sa Shuiliandong. Bakit hindi nyo sinabi sa akin ang lahat ng ito noon? Hari, nitong mga nakaraang taon, 3 beses ka lang bumalik sa Huagoshan. Ang una ay dumaan ka lang. Ang pangalawa, nang bumalik ka, galit na galit ka. Kaming 5 ay palaging nagpapayo sa iyong manatili sa Huagoshan at huwag nang sumama sa paglalakbay. Baka lalo ka lang magalit. Tapos, may isang baboy ang dumating at tinawag ka. Ang pangatlo, iyon ay kamakailan lang. Ilang panahon lang ang nakalipas. Hari, hindi mo rin naman kasalanan lahat. Nang bumalik ka, pansamantalang nagtago ang mga yawang na iyon. Hindi nila inatake ang Huagoshan, kaya hindi mo napansin. Ngayon din, apusin na natin sila. Nasa unahan ang hari. Ang hari ay ang bundok na ito. May isang Black Bull Demon sa bundok. Sobrang lakas. Isang suntok lang, kayang durugin ang isang malaking bato. Kaming 5, hindi namin siya kaya. Maraming unggoy ang napatay niya. Ngayon ang katapusan niya. Saan kayo galing? Ang lakas ng loob ninyong umakyat dito para magkakamatay. Mula sa Flower Fruit Mountain. Nagkakita pa kayo. Kamakailan lang, kumain ako ng isang unggoy mula sa Flower Fruit Mountain. Masarap talaga, hindi ko may kakaila. Ngayon, 2 pa kayo. May masarap na naman akong kakainin. Dakin ang 2 unggoy na ito. Mamaya ko na sila haharapin. Umatras. Ang galing ng hari. Habulin. Sino ang walang galang na nangahas na manggulo sa teritoryo ko? 2 unggoy. Magbabayad kayong 2. Suot ang Feng Chi Zijinguan. Nakasuot ng Suozi Huang Jinjia. Nakayapak sa Osi Buyun Tsue. Hawak ang Jingubang. Ikaw si Sun Wukong. Simula ngayon, hindi na ako tatawaging Sun Wukong, kundi Sun Xingshi. Ang hari ng Huagoshan. Ang karne ng unggoy na hari, hindi ko alam kung masarap, pero siguradong pampalakas. Makakapagtaas ito ng ating lakas. Gusto mong tumakas. Ang galing-galing ng hari. Bakit siya tumakas nang hindi pa lumalaban? Impossible. Hindi tumakas ang hari, kundi lumipat lang ng lugar para makipaglaban kay Sun Wukong. Kung dito sila maglalaban, tiyak na masasaktan tayo. Nakakaiyak naman. Ang hari, iniisip palaga kami. Sun Wukong, hindi mo ako pwedeng patayin. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Ang nasa likod ko ay si Fuhai Dasheng, si Jiao Mowang. Siya. Sun Wukong, ang nasa likod ko at ikaw ay magkakapatid sa sumpaan. Kung tutuusin, may koneksyon pa tayo. Amy, magkakapatid sa sumpaan. Connection. Anggapin mo ito. Anong Kishan Dasheng? Isa ka lang bima, wen ng langit. Ngayon, aso ka na ng Budismo. Tingnan mo, hahatiin kita sa isang palakol. Isang ditsiyan na alipores lang naglakas loob pang maging mapangahas. Qianqi, bakit napakalakas ng batang yan? Hindi ba't walang kapantay ang ating hari? Bakit siya napatay sa isang hampas lang? Nakakatakot ang unggoy na yan. Ano pang hinihintay nyo? Takbo na! Balik sa Huagoshan. 3 araw na. Bakit hindi pa rin ibinabalik ng Bodhisattva ang Jingubang ko? Ang 3 araw na sinabi ng Bodhisattva, siguro ay 3 araw sa langit. Baji, kapatid na siya. Kayong 2 ang magbantay ng maigi. Guro, hahanapin ko ang Bodhisattva para bawiin ang Jingubang.
Ikaw na unggoy ka. Sa halip na bantayan ang iyong guro sa paglalakbay, bakit ka narito sa akin? Bodhisattva, ibalik mo sa akin ang jingubang na hiniram mo 3 araw na ang nakalipas, para mabantayan ko ng maayos ang guro sa paglalakbay. Ano ang gagawin na mahirap na monghe sa iyong patpat? Huwag kang magmadali. Hayaan mong kalkulahin ko. Walang humiram iyong jingubang. Bodhisattva, ito lang ang tanging sandata ko. Ibalik mo na lang sa akin. Lure. Sun Wukong, napakawalang galang. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Hindi po ako nangangahas. Ikaw na unggoy ka, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Kung gayon, sasama ako sa iyo para hanapin ang Buddha. Hayaan siyang magkalkula kung ako ba ang humiram ng iyong jingubang. May malaking tao kaya na nakikialam sa paglalakbay? Buddha, alam mo ba kung sino? Ang humiram ng aking jingubang. Walang nakalkula. Bodhisattva, Buddha. Paano na ang aking jingubang? Kung wala ang jingubang, malaki ang bababa sa aking lakas. Mahihirapan akong protektahan ang guro. Mayroon akong isang tungkod dito. Kunin mo muna ito. Ito. Ang tungkod na ito ay isang Haoshan Lingbao na sandata. Wala pa itong pangalan. Maaari mo itong pangalanan. Wukong, protektahan mo si Tang Sanzang. Mayroon pa kaming kailangan pag-usapan ng Buddha. Siguro. Nahuli na naman ba siya ng halimaw? Siguro, nagbanyo. Dashitsyong, nakuha mo na ba ang jingubang mo? Ginagamit ba ni Bodhisattva ang jingubang mo para linisin ang kubeta? Hahaha. Bakit ang itim mo na? Pupuntahan ko siguro. Dashitsyong, kinuha siguro ng halimaw. Isang unggoy na isinilang sa langit at lupa. Hindi ko alam kung ang iyong bangkay ay magdadala sa akin ng anong uri ng sorpresa. Ito ba ay, ang taong iyon na nakapasok sa Lingshan noon ay gumamit ng ilang paraan para kunin ang esensya mula sa bangkay ni Sun Wukong. Huwag mong hayaang malaman ko kung sino ka. Kung hindi, iyak na dudurugin kita hanggang sa maging abo. Ang hari ay napakalakas. Ilang hampas lang, napatay niya lahat ng halimaw. Mabuhay ang hari. Mga unggoy, lumabas na kayo at maglaro. Kung wala ang utos ko, walang sinuman ang makakapasok sa lihim na silid na ito. Opo, hari. Low-end Nadisha 72 Transformations. Piliin ang misyon 2. Alagang sinaunang kapangyarihan. Simulan. Isang unggoy, nangahas ka pang sumipsip ng aking dugo at esensya. Munting unggoy, isang karangalan para sa iyo na mapansin ng dragon na ito. Isang piraso lang ng kaluluwa, nangahas pang maging mapangahas. Munting unggoy, iligtas mo ang buhay ko. Matutulungan kitang lumakas. Apos na. Kung makakagawa pa ako ng isang hakbang, iyak na mas lalakas ako. Binabati kita, dakilang hari, sa iyong paglabas. Awagin ang lahat ng unggoy na pumasok. Saji, bilisan ninyo at ipaalam sa kanila. Papasukin ang lahat ng unggoy sa labas. Dakilang hari, mayroon po ba kayong kailangan? Ituturo ko sa inyo ang paraan para lumakas. Paglilinang. Tinawag tayo ng dakilang hari, mag-aaway ba tayo? Hindi tayo mag-aaway, kundi ituturo ko sa inyo ang paglilinang. Paglilinang. Dakilang hari, ano po ang ituturo ninyo sa amin? Ang 72 Transformations. Mabuhay ang dakilang hari. Ito ay isang pinasimpleng bersyon ng kakayahan. Medyo madali lang ito. Ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Lemil. Ang mga tao sa Olay Kingdom ay napakaduwag. Hindi na sila nangahas na pumalaot nitong nakaraang panahon. Ang ordinaryong mga demonyo ay mas gusto pang kumain ng tao. Ang aking kapatid na sinumpaan ay nasa paglalakbay sa kanluran ngayon. Pagkatapos ng paglalakbay, tiyak na magiging badha siya. Naging bahagi na siya ng Lingshan. Hindi na niya papansinin ang Huagoshan. Parang may tauhan ako, si Heinyu Jing, malapit sa Huagoshan. Sa aking utos, hahaha. Inaangkin niya ang Huagoshan.
Kailangan kong magbigay ng utos na huwag niyang paalisin ang mga unggoy. Sa halip, hulihin silang lahat para kainin ko. Mahal na Yawang, may masamang balita. Si Hinyu Jing at ang kanyang mga tauhan ay pinatay. Anong nangyari? Ang unggoy sa Huagoshan, tinatawag siyang dawang ng ibang mga unggoy. Anong hitsura niya? May suot na Feng Qi Zijinguan sa ulo, nakasuot ng Suozi Huangjinjia, nakasuot ng Aosi Bayonsu sa paa, at may hawak na jingubang. Ikaw, Sun Wukong. Naglakas loob kang galawin ang aking mga tao. Sa pagkakataong ito, Sun Wukong, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag, hindi ako titigil. Naiintindihan na ba ninyong 5? Karamihan ay natutunan na po. Gawin mo akong ibon. Haha. Sige po, Dawang. Magaling. Ngayon, kayo na ang bahala, naturuan ang mga unggoy. Hindi namin bibigin ang pagtuturo ng dakilang hari. Amy, hayaan mong tingnan ko. Matagal na tayong hindi nakita, kapatid. Halos 500 taon na. Mula nang huli tayong magkita. Sun Wukong, napakawalang galang mo. Pinatay mo si Hinyu Jing at sinaktan mo pa ang marami sa aking mga tauhan. Lahat ng mga halimaw na ito ay akin. Ngayon, paano mo ako babayaran? Oh, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin para bayaran ka? Napakasimple. Bigyan mo ako ng 200 unggoy at kalimutan na natin ito. Pero huwag na itong mauli. Unggoy. Walang unggoy. Pero pwede kitang bigyan ng ibang bagay. Sun Wukong, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Mamatay ka. Isang taijinsian na nasa gitnang antas. Naglakas loob pa ring magkakitang gilas sa harap ko. Ito. Siguradong nagpabaya ako. Bakit pa kayo nakatayo diyan? Sugod. Saji attack. Sun Wukong, gusto mong sumaklolo? Manggarap ka. Saklolo. Saan ka pupunta? Ito. Kailan pa naging ganito ang Huagoshan? Mayroon ng 5 matatandang unggoy na nasa antas ng Jinshan. Magaling. Sun Wukong. Ako ang iyong kapatid sa sumpaan. Noon, nagsumpaan tayo bilang magkakapatid. Nagkasundo tayo, na hindi man tayo ipinanganak sa isang taon, buwan at araw, pero mamamatay tayo sa isang taon, buwan at araw. Ngayon, sinisira mo ang sumpaan at gusto mo akong patayin. Polyspirit Formation. Kapatid, magkakapatid tayo sa sumpaan. Dapat tayong magtulungan, hindi magpatayan. Hayaan na nating mawala ang nakaraan. Sinabi rin natin na magbabahagi tayo ng biyaya at magsasama sa hira. Pero noong panahong, sinalakay ng langit ang Huagoshan, nagtakbuhan kayo at tinatawag mo pa ring magkakapatid sa sumpaan. Nakakatawa. Sun Wukong, sa susunod na magkita tayo, papatayin talaga kita. Pati na ang lahat ng unggoy sa Huagoshan. Lalaminin ko kayong lahat ng paisa-isa. Hindi na kailangan ng susunod na pagkakataon. Ngayon na kita ipadadala sa kabilang buhay. Sun Wukong, kapag bumaba ka, huwag ka nang umasang makakaalis. Ang isang Dredak ay naglakas loob pang lumusong sa tubig. Gusto mo bang mamatay? Paano nangyari yan? Apos na. Hindi dapat masayang. Ang galing ni Haring. Dalhin pabalik, ihawin natin ang Jiao Mawang ngayong gabi. Ilagay. Hindi niyo ba napapansin, may nagbabago sa paligid? Nagbabago ang spiritual energy. Pagkatapos ng labanan ng spiritual energy, ang spiritual energy ay nagmamadaling dumaloy sa Water Curtain Cave. At ang spiritual energy sa Flower Fruit Mountain, kung nasaan tayo ngayon, ay mas siksik kaysa dati. Haha, ang galing talaga na Haring. Nga, gayong bumalik si Haring, tiyak na pangungunahan niya tayo. Sa pinakamataas na ruro. Sa Haring ay Haring pa rin. Siya ang aking walang hanggang Diyos. Tama na ang pagbagal. Bilisan nyo, mag-ihaw na tayo ng Jiao Mawang.
Ang formation na ito ng pagtitipon ng spiritual energy, hindi ito ordinaryong formation. Tiyak na ito ay isang napakataas na antas ng formation. Ang amoy ng inihaw na kan. Si Lu Fengxian, ang kanyang Fangtian Huaji, ay para lang sa pagtusok sa kanyang ama-amahan, at ako, si Sun Xiaokong, ay para lang sa pagkain ng aking mga kapatid sa panumumpa. Dumating na si Haring. Ang Heaven and Earth Court. Ito ay isang kayamanan. Ara, hanapin natin ang panganay yon. Itong si Tang Xuanzang. Pa sa akin, si Zhu. Kung walang Tang Xuanzang na pabigat, matagal na sana kaming nakating sa kanluran. Mas maganda pa sa Tiangi. Binibini, mag-isa ka rito. May bumabagabag ba sa iyo? Bakit hindi mo sabihin, maibsan ko ang iyong kalungkutan? Ikaw na mga imbes na manghingi ng limos, nandito ka't sinisiraan ang iyong guro. Ang sinasabi ko, si Zhu, ay totoo. Saan ka nakatingin, gago? Sino ka, gago? Gago. Hindi mo ba napansin, nakakaiba si Sun Wukong nitong mga nakarang araw? Kakaiba nga. Pa siyang ibang tao. Ibang tao nga siya. Ang Sun Wukong na kasama sa paglalakbay ngayon ay hindi ang orihinal na Sun Wukong, kundi sa Liu Mihao. Ano nangyari yan? Hindi ba si Liu Mihu ay napatay na? Sino ka? Noong una, si Sun Wukong at Liu Mihao ay magkamukhang magkamukha. Paano mo nalaman na ang napatay ay si Liu Mihao at hindi si Sun Wukong? Nasa ilalim ito ng ilong ni Rulay. Paano mamamatay si Kuya Monkey? Mabait ba ang mga tao sa Budismo? Sino ka? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Bobo, hindi mo pa ba nahulaan? Ikaw si Kuya Unggoy. Kuya Unggoy, hindi ba sabi mo, patay ka na? Ang mga Tagalingsyan ay nagtangka sa buhay ni Kuya Unggoy at ginamit pang six-eared makake. Papalitan si Kuya Unggoy. Bobo, tungkol sa akin, si Sun, kailangan mong manahimik. Bobo, huwag kang masyadong mag-alala. Hanggat hindi ka nagpakita ng kakaiba, at tulad ng dati, walang mangyayaring masama. Malamang ay itatalaga ka bilang Jingtan Shiza. Ano? Sige na, Bobo. Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka. Kuya Unggoy. Baji, nakakuha ka ba na makakain? Beji. Naggatamad ka na naman, ano? Hawak mo pa yung patpat na yan. Hindi ka ba nahihiya? Ako, si Zhu, hindi nakakuha ng limos. Ano ang nakakahiya doon? Anong pinagsasabi mo, baboy ka? Kung matapang ka, subukan mong saktan ako. Tama na, kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Sumama kayo sa akin para maghanap ng pagkain. Kakaiba ang itsura ninyong tatlo. Ako na lang ang maghanap ng pagkain. Patawarin kita ngayon. Pag-usapan natin sa susunod. Hindi kita papatawarin ng aking tungkod. Alagang magandang gamit yan. Alam mo ba na ngayon ay Dinghai Shenzhen, isang Xianchen Lingbao. Ang ubas na nagmula sa Hongmeng. Ang kalabasa na ipinanganak dito ay isang karaniwang Xianchen Lingbao na maaaring makipagkumpetensya. Hindi. Nasaan ang aking kalabasa? Sino ang kumuha nito? Tulungan mo akong makipag-ugnayan. Alamin kung sino ka. Siguradong magbabayad ka ng presyo. Sino ang kumuha ng aking kalabasa? Kuya, anong nangyari sa'yo? Masakit ang binti ko, ako, si Zhu. Hindi ako makalakad. Ano na ang gagawin natin? Baka ako na ang magdala sa'yo. Kapatid na siya, may dal ka ng mga gamit. Kung dadalhin mo pa ako, masyadong mabiga. Guro, hayaan mo na lang ako. Si Zhu na sumakay sa kabayo. Ikaw na ang maglakad. Ito. Tumulong sa iba. Guro,
Hindi ba ikaw ay may kaunting kabutihan? Wala ba talaga? Sage. Ki. Sa loob ng katawan ko, parang may tian-tian ki. Pwede nang i-absorb ang tian-tian ki ngayon. Medyo mabagal ang pag-absorb. Ang bilis ni Tang Sanzang, bakit bumagal? Kung ganito kabagal, kailan makakarating sa Lingshan? Sabi ni Baji, masakit daw ang paa niya, hindi makalakad. Siya ang naging puting kabayo ni Tang Sanzang. Ngayon, si Tang Sanzang ang naglalakad kaya bumagal ang bilis. Itong si Baji, magdala ng isang halamang gamot para gamutin si Baji at palalahanan na rin siya na maging masigasig sa paglalakbay para maabot ang tamang posisyon sa lalong madaling panahon. Sumusunod ang disipulo. Baji, kumusta na ang paa mo? Gumaling na ba? Masakit pa rin, Guro. Guro, pwede kang sumakay sa kuya. Amitabha. Tingnan nyo. May dumating mula sa langit. Baji, nabalitaan kong nasaktan ang paa mo. Narito ang isang halamang gamot na makapagpapagaling sa iyong sugat. Baji, magpatuloy ka sa paglalakbay. Makakamit mo ang iyong posisyon. Kung maging pabaya ka pa, baka masayang lang ang lahat ng paghihirap mo. Gumaling na ba ang sugat ni Baji? Gumaling na. Magpatuloy na kayo sa paglalakbay. Kayong tatlo, Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Nagpapanggap lang si Jubaji na masakit ang paa niya. Hindi na rin kailangan. Ang halamang gamot na ito ni Shizun, itago mo muna. kung si Sun Wukong ay ipinanganak ng ilang daang taon mamaya at ganap na nasisip ang Tian-Tian Qi, baka pagkapanganak pa lang niya, isa na siyang daluo jinsiyan sa simula. Kapag nakaabot ako sa Junsheng, magkakaon na ako ng kumpiyansa na iligtas ang sarili ko. Ang pantao na ito ay hindi ang pantao na kinain ni Sun Wukong noon. Matagal ko nang pinoprotektahan si Tang Xuanzang. Ngayon, oras na para kumilos. Kuya, may masamang nangyari. Dinukot ng halimaw siguro. Ay, siguro, aw-aw dinudukot ng halimaw. O kaya ay papunta na sa pagkakadukot ng halimaw. Halimaw na naman. Bilisan nyo, iligtas natin siguro. Banang namong magpakasal ka sa akin para tayong dalawa ay maging masaya. Hindi ba mas maganda ito kaysa sa walang kwentang paglalakbay na yon? Nakakaliw ang mga banal na kasulatan. Babaeng donor, maging disente ka. Banang namong kumuha ka ng mga banal na kasulatan para tulungan ang mundo. Bakit hindi mo muna ako tulungan? Matagal na akong nag-isa. Babaeng donor, hindi ito maaaring mangyari. Baka nahimatay ka sa kagwapuhan ko? Talagang Amitabha. Guro, ang yabang mo kalaga. Sun Wukong, ikaw pala ang dumating para iligtas ang guro. Guro, ara na. Wukong, mali ang daan mo. Nandoon si Baji. Hindi ako nagkamali ng daan. Guro, bawasan mo ang pagsasalita. Kung hindi, sa isang pagkakamali ko, maaari kitang ihulog at mapanganib ka. Wukong, takot. Medyo maliit ang kuweba. Gagamitin ko ang aking tungkod para palakihin ito. Sino ka, donor? Bakit mo ginagaya? Ang aking panganay na disipulo. Guro, hindi mo na ako nakikilala. Hindi mo na ako nakikilala. Dahil ba hindi ko sinabing ako, si Son? Hindi mo ba alam ako ang iyong panganay na disipulo, si Sun Wukong? Asa ka? Ikaw, hindi naman talaga matalino ang utak mo. Kung hindi, bakit ka niloko ng mga halimaw na nagpapanggap na tao ng napakaraming beses? Alam mo rin na may huoyan jinjing ako, na kayang makita ang pagbabago ng mga halimaw, pero ni minsan ay hindi ka naniwala sa akin. Guro, hindi mo naman siguro iniisip na ang Sun Wukong sa grupo ng paglalakbay ay ang tunay na Sun Wukong, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ang Sun Wukong sa grupo ng paglalakbay ay si Liu Mihao. Impossible. Sa Liu Mihao ay sa ilalim na mata ni Rulay Badha ay pinatay ni Wukong. Ang Wukong gayon, paano magiging sa Liu Mihao? Hemi. Naniniwala ka sa sinabi ni Rulay.
Si Rulay Badha ay nagliligtas ng lahat ng nilalang. Malinis ang kanyang puso. Hindi siya ang paniniwalaan ko, ikaw ba? Ilang taon na tayong magkasama, hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi mo ba nakikita na ang Sun Wukong ngayon ay iba sa dati? Ha 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 ha. Sabi mo, dalisay ang puso ni Rulay, at nililigtas niya ang lahat ng nilalang. Guro, sabi mo, nililigtas ni Rulay ang lahat ng nilalang. Bakit ang mga naghihirat sa mundo, mula noon hanggang ngayon, tila walang pinagbago? Ano ang niligtas ni Rulay? Ano ang resulta ng pagliligtas niya sa lahat ng nilalang? Sa paglalakbay sa kanluran, gumagawa ng kasamaan ang mga demonyo. Ang mga demonyong may koneksyon ay kinukuha, ang mga demonyong walang koneksyon ay pinapatay. Guro, kakagaling mo lang sa Shituo Ridge, hindi ba? Sa Shituo Ridge, may 10,000 maliliit na demonyo. Hindi mabilang na tao ang kanilang sinaktan. Ang mga kalapit na bansa ay naubos na. 800 milya ng pagdurusa. Mayroon pa ring 3 pangunahing demonyo. Ang Green-Maned Lion Demon, ang Yellow-Toothed Elephant, at ang Great Peng Jinchi Diao. Ang Green-Maned Leon Demon ay ang kabayo ni Manjushri Bodhisattva. Ang Yellow-Toothed Elephant ay ang kabayo ni Samandabhadra Bodhisattva. At ang Great Peng Jinchi Diao ay may kaugnayan kay Rulay. Ang mga kasalanang ginawa nila ay bihira sa kasaysayan, hindi mabilang. Ngunit sa huli, hindi sila nakatanggap ng anumang parusa. Sa halip, umuwi lang sila sa kanilang kahanan at ginawa ang gusto nilang gawin. Ang hindi mabilang na kaluluwa sa Shituo Ridge, hindi mabilang na pamilya ang nawasa. Sino ang nagbigay sa kanila ng katarungan? Sinasabi mo, maaari pa rin itong tawaging pagsubo. Ang mga halimaw sa daan, ang pinakamabangis sa lahat, karamihan ay may koneksyon. Ang mga kasalanang nagawa nila, hindi na mabilang. Guro, ang ibig mong sabihin, ang lahat ng ito ay may kapalit, milyon-milyong buhay. Guro, ang Shituo Ridge ay nasa ilalim mismo ng Lingshan, sa kapangyarihan ni Rulay. Alam ba niya, ang Manjushri Bodhisattva at Samandabhadra Bodhisattva, at ang kanyang tiyuhin, ang mga ginawa nila? Sagutin mo ako. Alam niya. Jiro, Hindi ba't sinabi mo na ang Budismo ay nagliligtas sa lahat ng nilalang? Kung gayon, bakit hinayaan nilang gawin ng mga tao sa paligid nila ang mga ganitong bagay? Itinuturing ang buhay ng mga mortal na parang damo. Ito ay hindi mabilang na buhay. ikaw, ang sinasabi mo, ang abang mongmonge. Ang abang mongmonge ay pupunta sa kaharian ng Badha. O saan pa kaya tayo pupunta? Ang maliliit na halimaw ay madaling talunin. Para iligtas siguro. Zhu, tingnan mo ang babaeng halimaw na ito. Maganda rin siya. Nawawala siguro. Baka naman may halimaw na nagpakasal. Ginawa siguro na babae. Hayaan mong si Zhu ang umakyat at tingnan. Hindi siguro. Kung gayon, nasaan siguro? Baka naman kinuha na siya ng babaeng halimaw na ito. Halimaw, ibalik mo siguro. Sino ang may hawak ng bakal na tungkod na iyan? Sabi ko na nga ba, ito ay isang bakal na tungkod. Halimaw, tigil. Dashitsyong, tanungin mo muna kung nasaan siguro. Shitsyong, tutulungan ba natin siya? Umakyat at tumulong. Anong tulong? Sa kakayahan ni Dashitsyong at may hawak na bakal na tungkod. Aling babaeng halimaw sa mundo ang makakatalo sa kanya? Naku, ang bakal na tungkod na ito ay pala isang Hao Tian Lingbao. Tigil. Dashi, tigil na. Tuota Tianwang, bakit mo tinutulungan ang halimaw na ito? Hula ko, ang babaeng halimaw na ito. Siguradong kamag-anak ni Li Jing. Nagkakamali ka, Dashi. Siya ang aking kinakapatid na anak. Kinakapatid na anak? Ito ba ang kinakapatid na anak na kinuha mo? Ipaubaya mo lang ang aking guro. Demonyo. Ibigay mo na ang banal na monghe. Wala sa akin siguro Tang Xuanzang. Matagal na siyang umalis. Anong tinitingnan ninyong dalawa? Hindi pa ba kayo hahanap kay guro? Ay, baka nahuli na naman siguro ng kung sinong halimaw. Nahuli na naman. Kuya, hindi mangyayari ang masama kay guro. Baka nagpapahinga lang siguro ngayon. Kayong dalawa, tumahimik kayo. Manatili kayo rito, at tanungin ko si Bodhisattva, nasaan siguro? Wukong, bakit ka na naman narito? Bodhisattva, may malaking problema. Nawawala siguro. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong kalkulahin ko. Malalaman ko kung nasaan ang iyong guro. Anong nangyari? Nasaan si Tang Xuanzang? Liu Ermihao, bilisan mo at sabihin ang buong pangyayari kay Bodhisattva. Ang ampon na anak ni Tuo Tianwang. Tara, sumama ka sa monghe sa langit. Nakuha ba ni Tang Xuanzang ang kalamangan?
Hindi. Hindi ko lang alam kung sino ang sumalakay sa akin. At iniligtas ang mongheng si Tang Xuanzang. Tuta Shenwang, dumating si Guanyin. Anong ginagawa niya rito? Ganyin Dashi. Anong nangyayari rito? Ikaw ba ang dahilan ng kapahamakan ni Tang Xuanzang? Ano? Ang monghe ay nagtatanong. Ikaw ba ang dahilan ng kapahamakan ni Tang Xuanzang? Hindi ako. Ama, Wala talaga akong ginawa. alam mo naman, Hindi ako gumagawa ng ganoong bagay. malaman lang natin kung susuriin. Ah! Ama, iligtas mo ako. Tama na. Anong nangyari? Kuya Neza, kung hindi ka patutulong. Ang ama ay baka. Anong alam mo? Kapag on, paano ka makikisali ng walang galang? At kahit may mangyari sa aking ama, ako ang bahala. Guanyin Dashi, ang kapatid na babae ay tinanggap lang ng aking ama. Kayo ba ay magamong? Kailangan ba talagang magmadali? Li Jing, si Tang Xuanzang ay may kinalaman ka sa inyo. Rebelde, tumahimik ka. Li Jing, hindi ka pa rin ba magpapaliwanag? Ama, umalis ka ng payapa. Basta't buo ang iyong loob, ipapahayag ko kay Emperor Haotian at pamumunuan ang 10,000 celestial na sundalo upang humingi ng katarungan. Guanyin, gumagawa kayo ng gulo sa aking teritoryo. Ibig sabihin ba niyan, hindi niyo ako iginagalang, si Haotian? Emperor Haoshan, ang anak ni Li Jing, maaring may kinalaman kay Tang Xuanzang na sumira sa mahalagang plano ng aming budismo. Kinain si Tang Xuanzang. Totoo ba ang sinabi ni Li Jing? Wala namang ganoong nangyari. Tama po, kamahalan. Hindi ko po talaga kinain si Tang Xuanzang. Ang ibang mga halimaw sa bundok, ang naniniwala na ang pagkain kay Tang Xuanzang. Ay magbibigay ng immortalidad. Pero kami, paano kami maniniwala sa ganoon? Lahat ay dumaan lang sa isang formalidad. Suriin nyo lang at malaman nyo. Paano kung wala siya sa tiyan niya? Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. May silbi ba ang paghingi ng kawat? Kung wala si Tang Xuanzang sa tiyan niya, gusto ko ng isang kayamanan mula sa inyong sekta ng budismo. Saj, Hindi mo na kailangang kumilos. May salamin ako rito. Makikita nito. Ang lahat ng kinain niya sa loob ng isang buwan. Naku po, ang dami mo palang kinain. impossible. Hindi mo kinain si Tang Xuanzang. Nasaan na si Tang Xuanzang? Nasaan si Tang Xuanzang? Hindi ko alam. Pero alam ko, kung hindi ka magbibigay ngayon ng isang kayamanan ng budismo, hindi ka makakaalis. Kamahalan, ang ginawa ni Pusa ay malinaw na paghamak sa aming hukuman ng langit. Handa akong pamunuan ang 100,000 kawal at general ng langit upang tanungin sila. Ibalik ang 12 Great Emerald Golden Lotus ni Rulay. Ikaw nga ba si Wukong? Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang Buddha? Nasaan ang Buddha? Paano ko hanapin ang Buddha? Hindi mo na kailangang hanapin. Ang Buddha ay walang anyo. Maari kang maging Buddha. Ako rin ay maaring maging Buddha. Kahit ang damo sa ilalim ng ating mga paa, ay maaring maging Buddha. Anong ibig mong sabihin? At tanungin kita, bakit mo hinahanap ang Buddha? Para kumuha ng mga banal na kasulatan. Para iligtas ang lahat ng nilalang. Para may labas ang lahat ng nilalang mula sa pagdurusa. Kapag nakuha mo na ang mga banal na kasulatan, maliligtas mo na ang lahat ng nilalang. Gaya ba ng sinasabi ng budismo, sumamba sa Buddha, para makalaya sa pagdurusa. Ito ay para mangalap ng mga tagasunod, hindi para iligtas ang lahat ng nilalang. Come. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? At tanungin kita, ano ang kailangan ng mga tao sa mundo? Ano ang kailangan nila? Ang makalaya sa pagdurusa, ang sumamba sa budismo, ang mga ordinaryong tao sa mundo, ang kailangan lang ay may makain, may maisuot at may matirhan. Para sa kanila, ang gutom, ang walang damit, at ang walang tiyahan, iyon ang pagdurusa. Isipin mo, paano mo ililigtas ang lahat ng nilalang? Sa pamamagitan ba ng pagkuha ng mga banal na kasulatan o ano? Ano ka gumagawa ng mga bagay? Nung si Sun Wukong ang nagbabantay, walang problema. Gaano ka palang katagal pumalik? Nawala na agad ang tao. Pusa, hindi ko po kasalanan. Hindi ko rin po alam. Wala kang silbi. Huwag kang magkunwari, samahan mo akong magsumbong kay Buddha. Ang paglalakbay ay nakatakda na. Ang aming budismo ay tiyak na unlad. Guanyin. Anong nangyari? Ano? Nawawala si Tang Xuanzang. Baka naman, nakialam ang isang banal sa paglalakbay? Malamang. Pero ang paglalakbay ay sinang-ayunan ng Dao Ancestor. Hindi ito mababago ng isang banal. Ipadala ang 3,000 Buddha. Hanapin si Tang Xuanzang. Kung wala siya sa 3 kaharian. Hanapin siya sa labas ng 3 kaharian. Kung hindi siya makita sa loob ng 3 araw, ipaalam sa banal. Ipaalam sa banal. Alam ko na kung paano ko mapapabuti ang lahat na nilalang. Sabihin mo nga. Gusto kong magsanay. Hanggat may kakayahan akong pigilan ang mga halimaw na manakit ng tao,
at protektahan ang mga ordinaryong tao. Hanggat may kakayahan akong magdala ng magandang panahon at ulan, mapapakain ko ang mga tao na masaganang ani. Hindi na sila magugutom. Ama, may punto ka. Wukong, turuan mo akong magsanay. Wala pa akong kakayahang mag-aulan. Pangkatay lang ng demonyo. Gusto kong matuto. AMEA. May pinasimpleng bersyon ako nito. Ituturo ko muna sa iyo. Kung may masangkop, ituturo ko sa iyo sa susunod. Magsanay ka ng mabuti. Kailangan na kitang ibalik. Tungkol sa akin, manahimik ka. 3 araw na ang lumipas. Wala pa ring balita kay Tang Xuanzang. Kailangan nating ipaalam sa banal na Ao. Kung may nangyaring masama kay Tang Xuanzang, ikaw din ang mananago. Shizun, bumalik na si Tang Xuanzang. Sinabi ba niya kung saan siya nagpunta? Sabi niya wala siyang alam. Nahimatay lang daw siya at nagising at bumalik na siya. AME, Wukong. Bumalik ka at protektahan siya. Kung may mangyari pang masama, ikaw ang mananago. Masusunod, Badha. Guanyin. Bantayan mong mabuti si Tang Xuanzang. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Masusunod po. Nasaan ang kalahati ng aking Golden Lotus? Sino? Sino ang kumuha ng kalahati ng aking Golden Lotus? Emi. Wow! Pagkatapos kong kainin ang pantaw na ito, iyak na lalampas ang aking antas. Malapit na akong mag-breakthrough. Hindi ako pwedeng mag-breakthrough. Ang antas ng Zonsheng, medyo mahira. Ang aking Wukong, guro. Guro, bakit mo ako tinitingnan? Wala. May mga unggoy na. Pero hindi sila ang unggoy na yon. May mga badha na. Pero ang kanilang puso ay. Guro, kailangan na nating umalis. Huwag kang magmadali. Ang guro ay may sakit, kailangan kong magpahinga. Guro, 3 araw ka nang nagpapahinga. Ang guro ay nagpapahinga. Ano ang masama sa pagpapahinga? Ikaw, Emi. Hindi ka sumusunod? Gusto mo ng away? Sa tingin mo ba natatakot ako? Si Zhu? Tang Xuanzang, kailangan mo nang umalis para sa paglalakbay. Pagod na. Kailangan nating umalis bukas sa pinakahuli. Magpa-practice muna ako. Ang pinapractice niya ay parang di siya 72 transformations. Ang bait ng halimaw na ito, magalang sa akin. Bakit niyo ako iniligtas? Ang Xuanzang, ang lahat ng tao ay nasa dagat ng pagdurusa. Ang mga banal na kasulatan lamang ng Budismo ang makapagliligtas sa kanila. Bakit hindi ka pa nagmamadaling maglakbay para sa mga banal na kasulatan? Para iligtas ang lahat ng nilalang. Makapagliligtas ba ang mga banal na kasulatan ng Budismo sa mga tao? Bakit hindi niyo ipinapasa ang mga banal na kasulatan sa mga tao para makalaya sila sa dagat ng pagdurusa? Hindi namin ipinapasa ang aming Budismo. May sarili itong dahilan. Ang Xuanzang. Hindi matatag ang iyong Buddhist heart. Kung hindi ka mananatili sa iyong orihinal na intensyon, magkakaroon ka ng problema. Kung hindi ko susundin ang gusto nyo, may problema na agad? Ang Xuanzang. Lumihis ka na sa tamang landas. Ang Disha 72 transformations ay bahagya pa lang nagtatagumpay. Ganoon na agad kalakas? Guro, anong nangyari?
Wala yan. Isang maliit na masamang kapaligiran. Ang lintik na maliit na demonyo. Kung malalaman ko lang, hindi ko siya palalampasin. Ano? Shizun, si Tang Sanzang ngayon mukhang ayaw nang magpatuloy sa paglalakbay. Mabagal ang pag-usad. Hindi natin alam kung kailan siya makakarating sa Lingshan. Hindi matatag ang kanyang but his hair. Kung gayon, bigyan natin siya ng matatag na but his hair. Shizun, ang ibig mong sabihin ay porsahin si Tang Sanzang na patatagin ang kanyang Buddhist heart? Ang paglalakbay ang pinakamahalaga. Bukod pa ito, si Tang Sanzang naman talaga ay disipulo ng punong ito. Ang patatagin ang kanyang Buddhist heart ay kanyang kapalaran. Dashitsyong, may masamang balita. Dinukot siguro. Ano? Sino ang dumukot sa kanya? Dinukot siya ni Guanyin Bodhisattva. Nasaan siya? Hahanapin ko siya. Duenyin, anong ginagawa mo? Tang Sanzang, hindi matatag ang iyong Buddhist heart. Ngayon, ang punong ito ay tutulungan kang patatagin ang iyong Buddhist heart upang muli kang bumalik sa Budismo. Hindi mo kailangang pakialaman ang aking Buddhist hair. Matigas ang ulo. Ay. Pakawalan mo siguro ko. Wukong, anong ginagawa mo? Ako'y isang monghe, si Guanyin. Naglakas loob kang mapanggap na Guanyin. Tingnan mo ang aking jingubang. Anim. Bumalik sa ibaba. Paumanhin, pusa. Tang Sanzang, ikaw na. Siya nga pala ang six-eared macaque. Ang inyong sekta ng Budismo ay talagang isang grupo ng Bitawan ang iyong pagkapit. Sumuko sa Budismo. Badha. Badha. Huwa. Badha. Matigas ang ulo. Ang aking badha ay mahabagin. Nagliligtas ng lahat ng nilalang. Napakadali lang talaga. Imposibleng makalusot ako sa Zunsheng. System screen 2 stars blocking 3B. Sistema ng screen 2 between saharang 3B light singwalong Sistema ng screen 2 between saharang 3B pang System screen 2 Sistema ng Six-eared macaque. Panahon na para magbayaran ka. Ito ay para kay Sun Wukong. Kolektahin ang ilang interes. Bakit hindi pa bumabalik siguro? Tingnan nyo, bumalik na siguro. Umalis bago maglakbay para sa mga kasulatan. May kakaiba sa unahan. Ako muna ang mag-iimbestiga. Maliit na langgam lang. Maawa ka. Maawa ka, palayain mo kami. Umalis ka. Sino yan? Ikaw. Hindi ka patay. Impossible. Kung hindi ka namatay, paano ako mamamatay? Hindi ka namatay noon. Pero ngayon, hindi ka makatakas. Heto. Niloko ko lang naman. Ang jingubang mo, hindi mo naman kailangan ng bakal na patpat. Para makipag-away, di ba? Ikaw. Nagpanggap kang si Guanyin. Para nakawin ang jingubang ko. Ano? Paano nangyari yan? Hindi ka lang tayo jinsiyan, isa kang daluo jinsiyan. Sun Wukong, paano ka naging ganito kalakas? Sun Wukong, pareho tayong nagmula sa isang ugat, bakit tayo mag-aaway? Bakit hindi tayo magsanipuwersa at labanan ang Budismo? Kung ililigtas mo ang buhay ko, ako ang mauna sa lahat.
magiging tagapanguna mo laban sa mga tao ng Budismo. Dakilang Santo, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Mula ngayon, ako na ang iyong pinakamatapat na katulong. Kung ipapunta mo ako sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Kahit sa bundok ng mga espada o dagat ng apoy, hindi ako kukura. Apos na. Sa wakas, nakaabot na ako sa Hunyuan Jinxian. Guro, ang Dashityong ay matagal nang nawawala. Bakit hindi pa siya bumabalik? Huwag mo siyang intindihin. Kunin na ang mga banal na kasulatan. Pangalawang kuya, Huwag ka nang mag-isip pa. Ako, si Zhu, ay walang pakialam diyan. Old siya, dinala mo ang bagahe at tumakas ka na. Ako, si Zhu, ay abala. Huwag mo nang intindihin ang baga. Tara, kunin na ang mga banal na kasulatan. Guro, pangalawang kuya, may malaking problema. Ang Dashityong ay... Wala na ang Dashityong. Huwag mo siyang intindihin. Kunin muna ang mga banal na kasulatan. Guro, sobra ka na. Sundin mo na lang ang guro. Pangalawang kuya, pati ikaw ganyan din. AMM. Si Liu Mihao pala. Hindi niya pinoprotektahan ng buong puso si Tang Xuanzang. Bibigyan ko siyang leksyon. Si Liu Mihao ay Sino ang kumuha sa kanya? malabo ang lahat. Ang Tianji ay natakpan. Si Hao Chan kaya? Hindi siya maglalakas loob. Ano ang gagawin ngayon? Kunin muna si Tang Xuanzang. Pagkatapos, maghanap ng kapalit para kay Liu Mihao. Siyang Longloohan, Fuhuloohan, kayong dalawa, iligtas ninyo si Tang Xuanzang. Guanyin, ikaw, patuloy mong bantayan si Tang Xuanzang at ang iba pa. Kung may mangyari pang masama, ikaw ang mananago. Masusunod po. Nga demonyo. Hindi nyo pa ba palalayain si Tang Xuanzang? Palayain niyo si Tang Xuanzang. At magiging maayos ang lahat. Hindi ba't sinabi ninyo? Nabibigyan nyo kami ng pagkakataong mabuhay. Hindi nyo kaya. Tara na. Banal na monghe. Kailangan kong maglakbay para sa mga kasulatan. EMM. Dadalhin kita sa paglalakbay. Ay, wala na si Dashityong. Walang sinuman ang may kakayahan na harapin ang mga halimaw sa unahan dahil wala namang tumututol. Sisimulan ko na ang paghahati ng mga gamit. Ako si Zhu. Beji, tigil. Manatili kayong tatlo dito. Huwag kayong pupunta kahit saan. Maya-maya ako ay magpapadalang isang dalubhasa para sa inyo. Para protektahan si Tang Xuanzang sa kanyang paglalakbay sa kanluran. Baji, Naintindihan ko, pusa. si Sun Wukong ay patay na. Patay na. At hindi siya si Sun Wukong, kundi si Liu Mihao. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ay, sa pagsubok ng tunay at peking unggoy, si Sun Wukong ay namatay na. Si Sun Wukong ay namatay na. Ang namatay ngayon ay si Liu Mihao. Patay na si Sun Wukong. Patay na rin si Liu Mihao. Si Tang Xuanzang ay sa pilitang binago. Paano na ngayon? Si Baji ang may pinakamataas na lakas. Nasa rurok ng Taijings yan. Ngunit wala siyang balak tumulong. Imposibleng labanan ang mga malakas na halimaw. Paano magpapatuloy ang paglalakbay na ito? Tiyak na magpapatuloy ang paglalakbay. Mahil ay maghahanap pa rin si Rulay. Sino kaya ang ipapalit ni Rulay? Sino ang hahanapin ni Rulay? Hindi ko alam. Pero sigurado ako. Dapat ay isang unggoy na nasa antas ng Taijinxian. Nakarating na sa unang antas ng Jinxian. AMM. Handunzong, Huwag muna nating atakihin ang langit. Unahin nating sakupin ang mga teritoryo ng ibang mga Yao-wang sa loob ng Aulai Kingdom para sumunod sila sa ating Huagoshan. Ang mga hindi susunod ay haharapin natin. Masusunod, dakilang hari. Dito na siguro yon. Ang ganda ng babaeng yan. Siya ang pinakamaganda na nakita ko. Anong silbi ng pag-isip? Sugod na kayong lahat, hulihin siya. Umatras! May 15 minuto kayo para lumabas. Kung hindi kayo ang bahala sa kahinatnan.
Guanyin, hindi tayo nagkakagulo. Bakit ka nandito? Toong siyan dashing mihawang. 500 taon na ang nakalipas, ikaw at si Sun Wukong ay lumaban sa langit. Gumawa kayong malaking pagkakamali. Matagal ko nang iniwan si Sun Wukong at tumakas. Hindi ko siya sinamahan sa paglaban sa langit. Guanyin, ano ang layunin mo sa paggunta rito? Bibigyan kita ng malaking kapalan. Protektahan si Tang Xuanzang sa paglalakbay sa kanluran. Pagkatapos mong magtagumpay, magiging Buddha ka. Magiging mahalagang tao sa Budismo. Protektahan si Tang Xuanzang sa paglalakbay sa kanluran. Hindi ba yan ang misyon ng aking kapatid sa panunumpa, si Sun Wukong? Atay na si Sun Wukong. Ang delikado naman. Ayoko. Gusto mo man o hindi, kailangan mong pumunta. Kung papayag kang sumama sa paglalakbay, mabubuhay ka. At magiging Buddha. Kung hindi ka papayag, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Pumapayag ako. Kapatid na unggoy, humanap ka ng makakain. Ay. Ang aking kapatid sa panunumpa, si Sun Wukong, talagang matiisin siya. Kaya niyang tiisin ang ganitong grupo. Ay, nagugutom na ako, si Zhu. Ang sumusunod sa akin ay unlad. Ang lumalaban sa akin ay mamamatay. Ilang maliliit na unggoy lang gusto pa kaming sakupin. Mga maliliit na unggoy, dumating ba kayo para kainin namin? Hi! Mga alagad. Hintayin niyong hulihin ko ang maliit na hari ng unggoy na ito. Mabuhay ang hari. Maliit na unggoy. Mamatay ka. Ito. Handa kaming sumuko. Huli na para sumuko. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero wala kayong silbi. Nagpapanggap na patay. Ang isang grupo, dapat ay maayos at kumpleto. Hari, lahat ng mga yawang ng Aulay Kingdom ay sumuko na sa atin. Ilan lahat ang mga yawang? 3,100 yawang. Ipunin ang lahat ng mga yawang sa Huagoshan. Masusunod, Hari. May nangyari kay Tang Xuanzang. Badha. Sobrang lupit ninyo. Hari, lahat ng mga yawang ay nakatipon na sa Huagoshan. Mabuti. Napakaluwag. Badha. Sobrang lupit ninyo. Hari, lahat ng mga yawang ay nakatipon na sa Huagoshan. Mabuti. Napakaluwag. Pagbati, Hari. Huwag mo akong tawaging hari. Tawagin mo akong yawang. Pagbati, Yawang. Nakumpleto ang misyon. Naging yawang ng Aulay Kingdom. Gantimpala sa misyon Dong Huangzong. Pinahusay na ginseng fruit tree. Hindi nga nagkamali, ito ay ang Dong Huangzhong. Mula ngayon, dapat ninyong sundin ang mga patakaran. Huwag mananakit ng walang dahilan, kung may sinumang hindi susunod. Kami ay susunod. AMM. Itanim ang pinahusay na ginseng fruit tree. Ang pinahusay na ito, ginseng fruit tree, ay talagang pambihira. Sinakop ng Monkey King ang lahat ng yaw. At naging nagisang yawang. Dapat malutas ang problema sa yawang. Sa ilalim. Sa ilalim ng pamumuno ng yawang, bumaba ang insidente ng pananakit. Huwag kang malinlang ng kagandahan. Inamunuan ng Guoshi ang hukbo upang lipulin ang yawang. Kung magtagumpay, ipapakasal ang prinsesa. Masusunod. Sa loob ng 3 araw, magdadala ako ng balita. Mahal na hari. Kung hindi magtagumpay, kapag kumilos ang Guoshi, tiyak na mawawala ang yawang. Mahal na Hari, ang hukbo ng Aulay Kingdom ay umaakyat. Isang jinsiyan lang pala. Ang prutas na ito, pwede kong ibigay kay Tang Xuanzang. Ang mga maliliit na demonyong ito ay hindi dapat katakutan. Pero ang mga unggoy sa bundok, kung makukuha ko sila, Hindi masasayang ang pagpunta ko rito. Ang langit ay napakabuti sa akin. maliit na unggoy, ngayon, lumapit ka sa akin. Lumuhod ka. Mamaya, papatayin kita ng mabilis. Ikaw, umakyat ka.
Tapusin mo siya. Sige po, mahal na hari. Mahal na hari, minamaliit mo ako. Sa loob ng 10 laban. Kukunin ko ang buhay mo. Walang kapantay ang Guoshi. Ito. Takbo. Gusto mong tumakas. Ang kapangyarihan ng Dong Huangjong ay talagang kahanga-hanga. Hari ng Aulay Kingdom, ikaw naman ngayon. Naku po. Ang kampana na ito ay napakalakas. Isang tunog lang at napigilan na ang 5,000 piling sundalo. Ang Yawang ay napakalakas. Teka, anong klaseng kampana ang kampana ng Yawang? Mas malakas ba ito kaysa sa Dong Huangzong ni Dong Huangtai noong sinaunang panahon? Bakit himinto? Ituloy ang musika at sayaw. Tama. Mahal na hari, sa loob ng maraming taon na pagkatrabaho para sa Aulay Kingdom, hindi ka pa ba pwedeng mag-enjoy? Sa Aulay Kingdom, isa lang ang hari. Walang Yawang. Ang magpakilalang hari ay hindi mapapatawad. Bakit ka nandito? Naparito ka para sumuko. Lumuhod ka at ililigtas kita. Gagawin kitang tagapaglibang sa palasyo. Ako si Kishan Dashe. Naghahanap ka ng sarili mong kamatayan. Dapat ko nang ibigay ito kay Tang Sanzang. Ika-4 na kapatid. Parang may aura ng tao sa unahan. Tingnan mo nga. Sig. Magpahinga muna tayo. Shashidi, kumain ka. Beji, ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Ang lupit talaga ng paraan ni Rulay. Darating ang araw, aakyat ako sa Lingshan para humingi ng paliwanag. Kainin mo. May tao. Sinong demonyo ka? Naglakas loob kang saktan ang naglalakbay, pa sa kasulatan? Magpakita ka na. Ikaw si Liu Mihaw. O si San Wukong. Kishan Dasheng. Sun Xingshi. Ikaw si Sun Wukong. Impossible yan. Hindi ba't patay ka na? Magpakita ka na sa tunay mong anyo. Kapag nahuli ko siya at dinala pabalik, iyak na bibigyan ako ng malaking gantimpala ni Buddha. Sun Wukong. Pinapayuhan kitang sumuko na lang para hindi ka na masyadong mahirapan. Ang ingay mo. Ang salamin na ito ang nagligtas sa buhay niya. Itago muna natin. Mamaya, ipapalamon ko yan sa Dinghai Shenzhen. Tinatawag na siyang Longluohan, pero nagiging dragon pa rin. Nakakatawa talaga. Ito, hindi ba niya alam ang Arhat's golden body? Dinghai Shenzhen, pwede bang kainin? Gusto mong agawin ang aking ginintuang katawan. Inaamin kong malakas ka. Hindi ako kalaban mo. Pero hindi ko alam. Kung kaya mo ba, 18 luohan. Narito si Fuhu Luohan. Narito si Kanmen Luohan. Narito rin si Changmei Luohan. Sun Wukong. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang nakuha mo at nalampasan mo ang iyong antas. Pero sa tingin ko, Daluo Jinsian pa lang ang simula mo. Pero kaming 18 loohan kapag nagsama-sama. Kaya naming ipakita ang Lakas ng Daluo Jinsian sa rurok nito. Ang hulihin ka. Ay napakadali lang. 18 luohan. Hindi ba't may 18 ginintuang katawan? Ang pesteng Sun Wukong, naghahangat pa rin ng ginintuang katawan. 18 luohan, maglinya. Sun Wukong. Unahin kong putulin ang iyong mga kamay at paa. Bago ka hulihin at ibalik. Talagang malakas ang 18 luohan. Saan ba may aura ng demonyo? Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Hindi mo alam ang iyong lugar. Ha. Sa wakas, nakalabas na ako. Yemem? Nagpapanggap na naman. Ay, bakit may unggoy dito? Ang pangit naman ng itsura.
Malayo sa ganda ni Wukong. Guro, ito ba ang bago mong alagad? Ang pangalan niya ay Miho Wang. Ah, Hindi maganda ang pangalang Mihawang. paano kung tawagin na lang siyang Kiwi? Ang guro mo ay parang iyong ama. Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalan. May reklamo ka ba? Maraming salamat, Guro. Nagugutom ako. Hanapin mo kung may kiwi. Kumuha ka ng ilan para sa akin. Kiwi. Kiwi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng guro? Hindi ka pa ba maghahanap ng kiwi? Pupunta na po ako, disipulo. Hindi mo ba gustong putulin ang aking 4 na paa? Xianglong. Huwag kang magmadali. Mamaya pa ang turn ninyo. Ako muna ang bahala. Xianglong Luohan. Lumabas ka. Halimaw, paano ka naglakas loob? Hindi. Halimaw. Bakit hindi mo pa ibalik? Ang ginintuang katawan ni Xianglong Luohan. Para mabigyan ka ng maluwag na pagtrato. Halimaw, dapat kang mamatay. AMA, huwag kang magmadali. Ngayon, kayo naman. Sun Wukong, iligas mo ang buhay ko. Sa tingin mo ba may pakialam ako? Ang 18 Luohan ay nalutas na. Piliin ang misyon 3. Guro, sabi mo hindi ka na maglalakbay. Ano ang mga banal na kasulatan? Hindi ko alam. Ang mga bagay na hindi mo alam, bakit mo pa kukunin? Halimaw, Wukong. Ikaw yan. Hindi na ako si Sun Wukong, kundi si Sun Xingshi. Gusto mo bang sumama sa akin? Sage. Sage. AMM? Nasaan si Sanzang? Pusa. Hindi namin alam. Hindi namin alam kung paano kami nawalan ng malay. Miho Wang. Pusa, kumakain ba kayo ng kiwi? Kalokohan. Hindi ako nagakalat. Nasaan si Tang Sanzang? Hindi ko alam. Sabi ni Guro gusto niya ng kiwi. Kaya ako ay naghahanap ng kiwi para kay Guro. Wala na akong alam sa ibang bagay. Inutusan kitang protektahan si Tang Sanzang. Naghahanap kang kiwi. Gusto mong kumain ng kiwi, di ba? Pangalawang kapatid. Nakakatakot si Pusa. Ito ang tunay niyang mukha. Inutusan kitang protektahan si Tang Sanzang. Naghahanap kang kiwi. Para kumain kang kiwi. Hindi ako ang gustong kumain ng kiwi. Siguro ang gustong kumain. Patawarin mo ang maliit mong buhay. Kawawa naman si pang-4 na kapatid. Kawawa naman si pang-4 na kapatid. Kawawa naman si pang-4 na Nahimatay na. Nahimatay na. Nahimatay na. Hindi pa siya patay. Sapat na iyon pa sa kanya. 18 arha. Inutusan ko kayong bantayan si Tang Sanzang ng palihim. Pero nawala si Tang Sanzang sa inyong paningin. Hindi pa ba kayo lalabas? AMEA, magtago kayo. Kapag nahanap ko kayo, tingnan lang natin kung hindi ko kayo parusahan. Ito. Nasaan ang golden body? Sino? Sino ang kumuha kay Tang Xuanzang? At sino ang kumuha ng golden body? Simula ngayon, siya ay isa na sa atin sa Huagoshan. Siya ang dati kong guro, Tang Xuanzang. Siya ba yung kalbong matanda? Siya ba yung laging naglilinlang sa ating hari? Mga Kuyaunggoy, nagbago na ako. Anong Zhang sa Tang Xuanzang? Ito ba yung Zhang ng paglilibing? Ang pangalang Sanzang ay hindi maganda. Simula ngayon, ikaw ay tatawaging pang Sanzang. Ilibing ang nakaraan mong sarili, at salubungin ang bagong buhay. Ang aking kapalaran ay nasa akin, hindi sa langit. Ako, si Tang Sanzang, balang araw ay pupunta sa Lingshan. Para alisin ang lahat ng kasamaan sa mundo. Gagamitin ko ang aking badha para iligtas ang lahat ng nilalang. Wukong, hindi, hari. Saan ako dapat magsanay? Sa lihim na silid na ito, mula ngayon, ito na ang iyong lugar ng paglilinang. Bakit may puno ng ginseng fruit dito? Hindi lang puno ng ginseng fruit. May puno rin ng pantao. Maglinang na kayo. Ang paglilinang dito ay magiging 2 beses na mas epektibo.
Saji, dakilang hari. Hao Shen Lingbao Mirror. Maaring kainin ng Dinghay Shenzhen. Xian Chen Lingbao. Ang pag-abot sa Tianchen Zibao ay mayroon pa ring malaking hamon. Hindi ko alam kung ang Jingubang ay kayang sumisip ng mga ito. Wow! Kaya! Nakakuha ko ng 17 sa kabuuan. Hahaha. Magaling. Wala na si Tang Xuanzang. Ang Lingshan ay tiyak na magiging balisa. Sa panahong ito, maglilinang muna ako. Guanyin, ano ang dahilan ng iyong pagdating? Shizun, kinidnap ng halimaw si Tang Xuanzang. Kinidnap. Kung gayon, hanapin mo siya. Ah? Shizun, ang 18 luohan ay nasa panganib.